Katatapos nga lang po ng Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumuha po tayo ng update sa Senado mula kay Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, sa Day 17 nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay natapos na ang testimonya ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Kaya naman Pia, hindi na nga kinakailangan bumalik dito sa Senado, sa impeachment court si Acosta dahil na-excuse na siya pasado alas 3 ngayong hapon. At kung tumagal Pia ng mula alas 10 ng umaga hanggang bago magtanghali ang direct examination kay Acosta, umabot lamang ng kalahating oras yung cross-examination kay Acosta ni Attorney Lyndon Baquel. At sa cross-examination nga niya kay Acosta, sinabi niyang sa kanyang pagiging SDO sa Davao City ay hindi naman nagkaroon ng mga notice of disallowance ang COA sa mga confidential funds ng lokal na pamahalaan ng Davao City kung saan nga naging alkalde itong si VP Sara. Na-establish din na familiar daw si Gina Acosta doon nga sa mga pamamaraan patungkol doon sa joint circular ng DBM at COA. At ganito rin daw ang ginawa niya bilang SDO ng OVP. Kaya naman sa redirect ni Attorney Virgil Ligutan ng prosecution, sinabi nga ni Acosta na tila may sinabi kay Acosta na tila nga may selective memory siya dahil sabi nga ni Ligutan kapag sila nagtatanong sa prosecution ay tila nahirapang sumagot itong si Acosta, pero pagdating naman sa depensa ay mabilis daw ang rekoleksyon itong si Acosta at mabilis nga ang sagot sa kanyang mga tanong. Sa intervention naman ni Senador Erwin Tulfo, na-establish na dating nagtatrabaho muna sa sangguniang panglungsod si Acosta at nalipat sa Office of the Mayor na maging alkalde nga noon si VP Sara. Inusisa rin ni Tulfo si Acosta kung alam ba niya na maaring hindi totoo yung mga pangalan doon sa acknowledgement receipts, kagaya na lamang nung pangalan na si Mary Grace Piatos. Ang sagot naman ni Acosta, wala naman daw doon sa joint circular ng DBM at COA na kinakailangan na may mga nakalagay na pangalan. Kaya ani Senador Raffy Tulfo, tila ba naging estupido umano si Acosta dahil sa blind following. Hindi naman daw ito naiintindihan nitong si Acosta. Sa pagtatanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi ni Acosta na isang beses lamang siya sinabihan ni Vice President Sara Duterte na i-release kaagad ang pondo ng confidential funds kay Colonel Dante Lachica na siyang security officer ng Office of the Vice President. Kaya naman tanong ni Gatchalian, paano natiyak ni Acosta na hindi napunta sa ibang bagay o nanakaw itong mga inirelease na pondo? Ani Acosta, tiwala daw siya sa kay Lachica at may isinagawa naman daw na report ang si Colonel Lachica at nakapag-sumite naman daw sila ng liquidation sa COA. Sabi naman ni Senador Joel Villanueva, mas maigi na isunod kay Acosta si Colonel Dante Lachica para nga hindi daw parang may kasunod kaagad yung naging testimonya nitong Special Disbursing Officer. Pero ayon kay Attorney Virgil Ligutan, hindi pa nila napagdidesisyonan sa ngayon kung kailan nga ipepresenta si Colonel Lachica. Tinanong naman ni Senadora Risa Ontiveros ang patungkol sa mga acknowledgement receipt, particular na nga yung kay Clarice Ontiveros na yung petsa na February 24, 2023 ay natapat pa na birthday daw ng senadora. Ayon kay Acosta, nagtanong naman siya patungkol sa acknowledgement receipt kay Colonel Dante Lachica, pero ang lagi daw sinasabi nito ay confidential in nature yung ginawa nilang aktibidad, kaya hindi maaaring ma-disclose ito. At dahil accountable officer si Acosta, sabi nitong si Ontiveros, baka siya lamang ang maparusahan. Okay lang ba ito sa kanya na maibato ang CC na ginawa ng iba? Sagot naman ni Acosta, alam daw ni VP Sara Duterte ang kanyang ginagawa. Ang binusisi naman ni Senador Ping Lacson ay ang pag-encash ng pondo nitong si Acosta at ang pagbibigay nga ng pondong yan kay Colonel Lachica. Ani Acosta, sa fourth quarter ng 2022, yung confidential funds ay buong naibigay
kay La Chica, pero sa first quarter ng 2023, 80 million lamang doon sa 125 ang naibigay kay La Chica at yung iba naman daw ay napunta na sa vault ng OVP. Pero sa second and third quarter ay tatlong tranches daw yung ginawang pagre-release ng pondo kay La Chica. Si Senador Tito Soto, tinanong naman si Acosta kung paano nga ba na-disburse ang budget sa 132 na mga lugar sa loob lamang ng 11 days. Ani Acosta, ang security officer daw ang gumawa nito. Naiyak naman si Acosta nang kumustahin ni Senadora Amy Marcos patungkol sa kondisyon ng kanyang mister na sumasailalim sa medical treatment. Nagsorry pa nga si Acosta matapos ngang maluha at pinayuhan siya ni Presiding Officer Chis Escudero na uminom muna ng tubig. Hindi naman kaagad nakapagtanong si Senador Bam Aquino para bigyang daan muna na maging maayos ang kalagayan ni Acosta bago siya tanungin. At tinanong nga ni Senador Aquino ang patungkol sa mga pangalan doon sa acknowledgement receipt. Inusisa niya kung alias ba ito at ani Acosta nang sabihin ni La Chica na confidential in nature ang mga aktibidad, doon lamang niya naisip na baka nga alias yung mga nakalagay na pangalan sa acknowledgement receipt. Wala rin daw internal investigation na nagawa sila sa OVP patungkol diyan sa mga iba't ibang pangalan. Nagtanong naman sa unang pagkakataon si Senadora Lito Lapid. Ang inungkat din niya ay yung patungkol doon sa mga pangalan na kakaiba at ilan nga daw sa mga pangalan ay may apelido pang Lapid na baka kamag-anak niya. Nagpapasalamat daw si Lapid kung talagang kamag-anak talaga niya ang nakinabang diyan at nakatanggap ng confidential funds. Pero paano naman daw kung imbento lamang o alias yung ginamit at nagamit pa yung apelido nila. At inusisa rin ni Lapid ang patungkol nga doon sa mga pera na nilagay sa vault ng OVP at hindi direktang napunta sa security officer na si Dante La Chica. At si Senador Raffy Tulfo naman, sinabi niya na naaawa daw siya dito nga kay Acosta sapagkat ayon sa Senador, maaring may mga pangisi-ngisi lamang, patawa-tawa behind the scene at sila talaga yung nakinabang dito sa perang ito. Pero si Acosta nga bilang accountable officer ang siyang maaring maging liable dito sa paggastos nga ng confidential funds ng Office of the Vice President. At bukas sana nakatakdang tawagin si Edward Fajarda, ang Special Disbursing Officer naman ng Department of Education, pero sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na maaring hindi nga ito talaga mangyari sapagkat na-stroke daw at may medical certificate na ipinadala ang kampo ni Fajarda at kailangan itong magpahinga. At sinabi naman ni Lead Prosecutor Jervil Luistro na ina-acknowledge nila yan, pero sana nga daw ay makapagbigay pa ng iba pang detalye patungkol dito at maaring sa September 7 na lamang nila iharap bilang testigo itong si Fajarda. May binanggit din si Luistro na 3 pang mga taga-AFP na ipatatawag nila at gayon din si Limuel Ortonio ng OVP na siyang inaasahang mauunang sasalang sa witness stand bukas. So yan muna po ang mga huling kaganapan sa Day 17 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Manatili pong nakaantabay sa iba't ibang mga platforms ng GMA News para po sa iba pang mga update. Ako po si Ian Cruz. Magandang hapon po.